Hindi rin daw ang bansang Pilipinas ay ang bansang it is not God's will that the Philippines is the most corrupt nation in Asia. And also, ang bansang Pilipinas daw ay hindi na ito yung magiging bansang kinatatakutan ng mga mamahayag dahil napakaraming mga journalists, mga reporters ang pinapatay dito sa ating bansa. At hindi na rin ito magiging gambling republic ng Asia. Lahat ng klase ng sugal na tongkits. Tamo, pati tongkits. At isa pa, hindi na rin ang Pilipinas na magiging isang sex den ng Asia. Oo, meron akong trabaho. Huwag na yun. Isa pa, sa Hong Kong, sakit eh, no? Sa Hong Kong, kapag may isang, napalitaan mo lang to ha, kapag may isang babae, sabihin na natin professional, pag nabalitaan ng mga inchektol na Pinay, ang akala nila domestic helper. Kasi nga, ang Pilipinas, kapag ka nagpadala ng mga manpower sa ibang bansa, karamihan domestic helper. So, kahit saang bansa sila magpunta, kahit professional sila, ang tingin sa kanila, domestic helper. Pangalawa, napakababa ng tingin ng mga taga-ibang bansa sa mga Pilipina, domestic helper. Anong ginagawa nila? Minamaltrato, ginagahasa. Realidad to. Tumalon daw sa building, di tumalon, hinulog. Ginagahasa, ginahasa na, ikukulong pa. Bakit? Pagbibintangan, nagnakaw. Wala tayong magagawa. Pero bakit ganun? Yung mga foreigner, na pagka dito gumagawa ng mga kalokohan, mas ginanampihan pa ng mga alagad ng batas. Diba? Yun ang totoo, realidad yan. Hindi kagaya sa kanilang bansa, kapag ang mga Pilipino, sabihan natin Pilipino, tayo pinag-uusapan, pag nakagawa ng isang kasalanan doon, sigurado kulong. Pero sila dito, pag gumawa ng kasalanan, ipinapakita po sa TV, lumalaban sa mga humuhuli sa kanila. At pangalawa, walang nangyayari sa kaso. Bakit? Pera? Next. Itong linggo na to, o nung nakaraang linggo, isinelebrate pala yung World Youth Day. At ginawa yun sa Spain. May narinig ako sa balita na merong ilang Pilipino, youth, no? Na mapalad daw dahil makakaupo sila malapit doon sa upuan ng Papa. Hindi ko alam kung pag nakaupo ka o nakatabi mo yung Papa, ano mangyayari sa'yo. Hindi ko alam yung tungkol doon. Pero sinasabi nga, yung World Youth Day, kaya sinelebrate, kasama, tumbig ko yata to, nakaraang linggo pa. Ibig sabihin, yung mga youth, yung mga kabataan natin, dapat pala talaga na alagaan natin. Kailangan dito, bantayan. Kagaya natin sinasabi, yung boot camp na sinasabi, yung nangyari dito sa Astrodome, na maging sila Balais, namangha sila sa dami ng mga kabataan. Ito yung mga young generation na newly convert o dati na sila. Meron doon bago at meron doon datihan na. Pero ang pinag-uusapan doon, napakarami ng kabataan natin na bumabalik na talaga. Pumupunta na doon sa tuwid na daanan. Dahil tulad ng isang araw, pauwi ako. Nakasakay ako sa jeep, pero dalawang kabataan. Kasi edad lang yata ni Tim. Lasing. Dalawa sila. Ang gulo sa jeep. Ang problema pa, sa akin tumabi. Tinitingnan ko siya. Iniisip ko, pag pinatulang ko to, parang anak ko na lang to. Nakakahiya, mapupunta ako sa presinto. Tapos, pinatulang mo yung bata, lasing. Pinabayaan ko lang, talaga naman, no? Kapag ka nananalangin ka, iadya ka ng Diyos.
Nananalangin doon, huwag na doon, ayaw kain doon sa ganito. Wala nangyari, bumaba siya. Yung pagkababa, tsaka nangingay yung mga kasama ko sa jeep, yung mga kasabay kong pasahero, nanghihigil daw sila, gusto na raw nila gulpihin. Pero hindi nila ginawa ang time ngayon. Guro, takot din. Ngayon ito, dapat maintindihan natin na sa lahat ng bagay, kapag mayroong kaluluhan, ang laging involved mga kabataan. At isa pa, ginagamit ngayon ang kabataan para gumawa talaga ng mga krimen, lalo na yung mga minor. Sapagkat itong mga minor na to, kahit makagawa ng krimen, hindi pwedeng ikulong. Dadalhin lang to sa DSWD. At sa DSWD, konting sulat-sulat lang ng pangalan, konting pangalan, lalabas na rin to. Hindi kagaya nung ikukulong sila, talagang mahihirapan sila sa kulungan. E paano ang nangyayari? Meron mga kabataan nakakapatay ng tao, nakakapatay ng kapwa nila kabataan o mas may edad sa kanila. Ano gagawin dito? Ito yung mga kabataan na dapat natin bantayan, dapat nating gabayan. Sabi rito, young people are going to be in the forefront of this day's harvest. God is about to get the young people of this nation. He is about to get them, and He will totally transform countless thousands of them. Paano kaya gagawin ng Diyos dito? Paano ita-transform? Okay, tuloy tayo. Pause tayo, ha? Kasi sabi nga kanina, the center stage of this service is the Lord. So, ang gagawin, He's about to get them and He will totally transform countless thousands of them. Maraming kabataan natin ang talagang ita-transform. Maraming kabataan natin ang lalapit na sa Panginoon Diyos, dadaan na doon sa tuwid na daanan. Ang importante lang talaga ang gabay. Ang magulang, ang importante rito para sa mga kabataan ito. At kawawa nga yung mga kabataan na wala ng magulang. Lalo na yung namatay na si nanay, si tatay, uli lang lubos na sila. O kaya yung magulang, hiwalay. Yung pamilya na broken. Ang apektado ang kabataan. Kawawa ang kabataan dito, kaya tayo, lalo na kayo mga bagong may asawa, bagong mga kakasal pa lang, huwag na huwag yung iisipin. At wala naman nag-iisip na to na masira ang pamilya. Pero alam nyo, ang diablo, sinasabi nga, parang leon na nakaabang lang dyan para sakmalin ka. Ibig sabihin, ang diablo ay nandyan lang sa paligid. Anytime, pwedeng basahin ang maayos na takbo ng pamilya. Ito pa. And they will be willing to die for the cause. They will be willing to die to do anything to see Christ reigning supreme in this nation. And it's going to happen. After ng Balais, sabi niya, the devil's thought, sabi ni Dan Balais to, the devil's thought that the young people are with them already. Bakit? Dahil naroon sa mga vices, dahil dun sa mga nakikita natin ginagawa ng mga kabataan. Minsan talaga, nagiging dahilan para maligo o maligaw ang kabataan ang mga magulang. Bakit? Nakikita nila sa magulang yung mga bagay na hindi naman dapat makita. So, itong mga kabataan na to, akala tama yun na ang nilalakaran. Yun na simpleng-simple na paninigarilyo. Uutusan mo yung anak mo, uutusan mo, bili mo ako ng Marlboro, sindi mo na. Simple lang yan, pero anong kasunod yan? Sigarilyo, alak na. Anong kasunod ng alak? Drugs na.
Marami na akala ng Diablo, nasa kanila na ang mga kabataan na to. Yun lang nasa sex din, yung biktima ng trafficking tungkol sa sex. Hindi lang kababaihan, maging mga kalalakihan na kabataan na ipapasok dito sa ganitong problema. At madalas ang nagiging dahilan kung bakit napupunta rito ang ating mga kabataan ay ang pera. Pangalawa, yung kawalan ng ugnayan sa kanilang mga magulang. Hindi sila nabigyan ng magandang gabay. Bakit? Kagaya nga ng sinabi, yung magulang, ganito lang ang buhay. Yung magulang, parang baliwala sa kanila ang buhay. Natural, ang anak, ganito na rin ang susundin. Mapalad na sa mga kabataan ang magkaroon ng pangarap na sasabihin sa sarili na hindi ko gagayahin si tatay. Palad na yun. Yun ang mga bagay, yun ang mga taong ginagabayan ng ating Panginoon Diyos. Pero, anong sabi? Matuwaro tayo eh. Bigla. Bakit? Ang gagawin ng Panginoon Diyos ay He's going to restore the families. He's going to restore the nation. He's going to restore your wayward children. Hindi lang niya ito basta itong pangako ng Diyos na ito, gagawin niya ito. Walang pangako ang Diyos na hindi niya tinupad. Lamang sa sarili natin, yung pangako ng Diyos hindi natutupad dahil mas sinusunod natin yung will natin, hindi yung will ng ating Panginoon Diyos. Mas gusto natin sundin yung gusto lang natin. Hindi natin susundin yung gusto ng Panginoon Diyos para sa buhay natin. Gaya ng binanggit ko kanina, sayang itong mga kabataan natin na to, lalo na yung ipinakitang puwersa ng World Cup sa Astrodome. Sayang to kung miski ang 1/4 nito, mapaiba pa ng dadaanan. So, kailangan talaga rito, merong magmamaling, merong magte-train, merong mangunguna para sa mga kabataan na ito. You have to train that harvest those new converts. Bring them to maturity quickly, and they are the ones who are going to reap the second harvest. Sino ngayon ang magmamanage para sa binabanggit na ito? Na dapat we have to train that harvest, yung mga bagong converts na mga kabataan, paano sila madadala sa pagiging mature ng mabilisan. Sino magmamanage dito? Who will train them? Yung mga young generation natin, yung mga kabataan na naliligaw, sino ang pwedeng umako sa kanila, umakap sa kanila para huwag nang mapunta? Kung nakalubog na sila sa putik, iaahon. Sino yung mag-aahon na ito? Di ba tayo, God's workers? Ang church, number 1. Ang church, ulitin ko, number 1. Pero may problema sa church. Dahil aside of having a number of church dito, kahit saan, pero ang namamayani pa rin yung unrighteous. Pansinin nyo, kabi-kabila, may mga churches, iba-ibang mga pangalan, iba-ibang mga paniniwala. Pero church, at ang karamihan dito, tinatawag si Jesus. Karamihan dito, tinatawag si Jesus. Panginoon Diyos natin. Pero bakit ganun? May iba-ibang paniniwala. May kanya-kanya silang mga agenda. Bakit? Kasi
Andiyan pa rin yung pagkakampi-kampi